you wanna be. You're tuned into Coach's Corner, powered by Meg Strategy Digital Bytes. Real talk, bold ideas, and expert insights to elevate your virtual assistant journey. Hosted by the unstoppable Coach May, and it all starts right now. Hello. Hello. Good evening po. Magandang babae po ako sa inyong lahat. Welcome to Coach's Corner with yours truly, Coach May. Ang makulit at hype na lagi daw OT ng admin ng Meg's Academy. Yes, you've heard it right. So, in collaboration with the VA Radio and the Meg Academy, kaya nabuo ang Coach's Corner. So, from the first episode, we had our guesting with Coach Greg that he shared about the scope of the Google Ads from Magnetic Core. So today's episode naman po is with um, a VA trainee na nagumpisa sa ibang naging yung transition niya medyo mahaba. But the thing is, he's so blessed because of this VA journey. And today's our guest is my former student from another VA academy, a Lyceum Tourist graduate, which is dream ko dati mag-FA, kaso hindi pinalad eh. Dahil sa tangkad at ganda. So, pagka-graduate, he worked at Singapore Airport. So, sa Changi Airport, di ba? Ang taray, pang malakasang airport to. And he also worked in BPO, then transitioned to virtual assistant. So, please all welcome our former OFW, BPO turned VA, then TikTokerist, TikTok affiliate, then now Meg's Academy Graphics Fundamentals Coach, Edwin Valencia, aka Coach AJ. Hi, Hello everyone. Good Coach! evening po dyan. Thank you for tuning in and salamat po sa inyong lahat yan. And thank you po Coach May for inviting me here. Yes, actually, ikaw yung isa sa mga dream na guest ko talaga. Wow! Oo. Parang artista lang. Oo. Artista yun syempre, 'di ba? Pagkakahawi kay Trillanes ba? 'Di ba yun daw ang laging sinasabi sa 'di ba? Of course, oo nga. Tangkapin na natin, okay lang naman. Pero ano naman, TikTokerist din, 'di ba? So, tell me about ano po, yung Mm. background mo, Sir Coach Edwin, bago kayo nag-transition into VA. Mm. Actually, yung introduction mo sa akin, pamalakasan na yun eh. Ibang klase nga eh. So, bigyan ko na lang ng yung iba pang background ko aside from that. So, yes, I graduated from Lyceum of the Philippines in Manila. So, straight away after graduation, na-practice ko agad yung course ko. Kasi nag-practicum din ako or OJT sa Ninoy Aquino International Airport. Yeah. So, after graduating, nag-apply ako sa kanila. And then, nakuha naman ako. That's my first job there in Ninoy Aquino International Airport. And then, I stayed there for 5 years. And then after that, I tried working in a travel agency also because I want to learn more skills aside from ground attendant in airport. So, nag-try ako sa travel agency and then eventually sa Korean Air as a reservation muna and a ticketing agent. And then after 2 years there in the back office of an airline, so I tried my luck to apply in Changi Airport, where I can apply all my knowledge and experiences from my previous jobs. So yeah, luckily I got the job and worked there for almost 10 years. So napabalik lang ako nung pandemic lang, parang wala tayong choice, nagsarado yung mga airport talaga. Oh, okay. Yes po. Wait lang And po. then, opo. Yes May po. Then mapag- from, sino po? Yes. Yes po, Coach. Then afterwards sa pandemic, ano na yung naging work? Okay, during the pandemic pala, so parang wala tayong ibang choice na trabaho eh. Ang available lang talaga puro call center jobs. 'Di ba? Yun talaga yung trabaho nun eh. Walang walang retail, walang ibang face to face, so talagang puro work from home. So by that time, I found one of the companies that offered work from home or hybrid setup by that time. So
I just grabbed the opportunity because I need to earn also. It's pandemic. Everybody wants to earn, right? So we have no choice. Yeah. So during that time, I stayed for 1 year in that company. And then after that, there's another calling from Singapore. They asked me to go back. Yes. And I was very grateful. They still asked me. And then I stayed. I took the opportunity again. Yeah. Yeah, because it is where I really belong by that time. Yeah, airlines. And I don't have a graceful exit during the pandemic. So I go back there again. And then, but I stayed only for 1 year. Yeah. Yeah, because that's really my original plan as an OFW. I really have a time frame from the very beginning that I will only stay for a decade outside the country to work, and then once I'm settled down, already um invested those primary needs for my family, then I will come back here in Philippines. So after a year in Singapore, I come back here again. I tried to work first. So the easiest job again I found is another call center again. Okay, so so second time again trying to work in a call center. I stayed there for almost 8 months. So yeah, so it's until I find out about virtual assistant and freelancing. But before I transition, I weigh first the pros and cons of a virtual assistant. Okay, I try to analyze first if I'll be ready to transition in a freelancing world or not. Okay, until I decided it's time for me to transition already. Yeah, because I weigh the differences. Okay, it's totally different. I don't want to elaborate anymore. What's the pros and cons of a call center? So if you're working in a call center, you know what I'm talking about. Okay, Oh, I don't want to that's tell any true. negative. And then how you transition to VA, Coach Edwin? Mm. Yeah, so uh, I enrolled first. I find about this one of a academy by that time, and then I enrolled with them, and you became my coach. Okay, and you you taught me a lot. Okay, you motivated me. I almost gave up. I almost tell you that VA is not for me. It's so difficult. I'm a newbie here, and then but eventually I was motivated because some of my teammates, they were able to do that. They were able to succeed also. So I told myself, kaya ko rin to. Then eventually, yeah, nakagraduate ako, nag-intern, and I got my first client also from USA. Yes, and yeah, the feeling talaga is iba. Hindi pa ganun kalaki yung sweldo pero naramdaman mo na may progress ka. Kasi yung kliyente mo Mhm. kasi nagtitiwala sila sa'yo sa creations mo. So pinapagawa nila sa akin noon is graphic designing and social media management by that time. So Oh, that's after that, good. after a few months, naging ano po ako, naging part na po ako ng MEG. So at first, Mm-mm. I'm affiliate po na ako, nag-affiliate ako, and then Mm-mm. may mga openings din na pinopost yung ating CEO sa MEG. I tried to apply, and yes, nakakuha din ng mga project based sa kanila, and I'm also earning with them. I'm very grateful with that. And then until I got promoted, inalok ako ni coach na maging Coach Ali na kaya ko ba mag-coach for graphic fundamentals to share my Mm-mm. knowledge and skills about graphic designs. So at first I was hesitant if I'll be ready for this or kaya ko ba to. So but then I think about it, it's also another challenge for me. Okay, it's another kailangan ko lumabas ng aking comfort zone din. Okay? I need to learn first. So inaral ko muna paano maging coach, paano mag-deliver, ano yung mga courses, yung outlines na kailangan kong i-deliver sa mga estudyante ko na hindi sila maboboard, alam mo yun, na magiging exciting pa rin yung pagko-coach ko. So yan, inaral ko muna lahat din yan. So ito ngayon yung tinuturo ko po sa graphic fundamentals po. Ito yung sinashare ko ngayon ng mga nalalaman ko. Hindi ako ganun ka-expert pa when it comes to graphic designing, pero
I always continue learning. Kung ano yung mga nalalaman ko, ina-add sa akin po mga course outline na pwede kong maitulong sa akin po mga estudyante, lalo na yung mga wala pa silang knowledge when it comes to graphic designing. So, I'm teaching them about And Coach Edwin, are you there? Ayan. Ayan. Yes. So, go lang, Coach. Ay, okay na po. Yun. Ayun po. Ayun po Okay. yung my share ko. Yes po. Thank you, Coach, for sharing my experiences Nice. from the very Actually, beginning, okay, until maging BA. Yeah, thank you. Actually, I'm amazed of your transition as well as your achievement na rin. Kasi, dati hindi ka pa yung, alam mo yung tipong meron kang hiya. Alam mo yung meron ka pang, meron ka pang tinatago, di ba? So, right now, nagti-TikTok ka na rin. So, paano napasok yung TikTok sa'yo? Sir, TikTok, Coach okay. Edwin. Mm-mm. Actually, nag-umpisa yung pag-TikTok ko during the pandemic. Boring eh. I think lahat naman tayo nag-TikTok na nung Yes. pandemic, di ba? Kasi wala tayong magawa talaga. Nasa bahay lang tayo. So, Mm-mm. parang, di ba sabi nga nila, nakapag-TikTok naman lahat during pandemic. Di ba? So, doon True. nag-umpisa. Una, yung mga ginagawa ko muna, yung mga voice over, yung mga patawa-patawa. Kasi, Singapore ako, lagi kaming forced leave kami, wala kaming magawa. So, sa bahay, hindi kami makalabas. Ang higpit sa Singapore. Noong may pandemic talaga, lockdown talaga, bawal kayong lumabas. Unless meron kayong kailangan bilhin, bibili kayo ng grocery, doon na kayo pwedeng lumabas. Essential. So, ayun na naging outlet namin. Mag-TikTok sa bahay kami ni Mrs. TikTok kami ng TikTok. Tapos until, yan na, kumakapal na yung mukha, sumasayaw-sayaw na. Ganyan. Tapos, tinry ko na rin, nung nandito ako sa Pilipinas, na-try na ako mag-live. Kaya ko mag-live. Kasi, hindi ko pa kaya. So, una muna, parang muna ako, yung share lang muna ako ng experience ko about sa pagiging OFW, nagbibigay ako ng mga tips, and yun, doon ako nag-umpisa ng aking live journey sa TikTok. Tapos, meron din time na nag-share ako about sa mga financial, pag-save, yung mga strategy, andyan yung dumating tayo sa point na yun sa MP2, sinishare natin, kung paano tayo makakaipon, paano maiwasan yung mga ganto-ganto, yung mga luho, okay, ganun. Tapos, and then, nung naging affiliate na ako sa MEG, okay, I took the opportunity na why not i-live ko to invite students, enrollees about our academy sa MEG po, kung tuturo natin. Okay, so eventually, yes, naging successful lang po yung pagda-live ko and marami nag-enroll sa atin every time na nagla-live ako. Yun. Congrats! Coach Thank you. Edwin. Hi, Ma'am Joanne from Batch 3. Diba? Napadaan si Ma'am Joanne. Hi, Sir Calvin. May hashtag Ayla. Hi, Ma'am Crystal. Good evening from Batch 5. Diba? So, grabe, Coach Edwin. Kasi, just to share lang bago may mga good news na rin kasi tayo na from Batch 4 na super, super, alam mo yung tipong zero knowledge sila, zero experience, but because of FE7 training, nakakakuha na sila ng part-time clients. Grabe. Diba? Diba? So, ang ganda. Kaya sabi ko, uy, okay to. Diba? So, kagaya mo, Coach Edwin, diba? Unlike sa iba na, ay, teka, muna ako, sige, mag-research muna. But, the thing is, sa FE7 kasi, hindi lang motivation It's just you have to help yourself talaga tulungan matuto. Same with goes nung nagte-training pa tayo, di ba, Coach Edwin? So, yes. Ngayon, I will give you the floor para po ma-share nyo po kung ano po yung scope ng graphics fundamentals. Ano ba ang meron doon sa graphics na for second time around ba? Ilang batch na ba yan? Pangatlo? Third time around na? Third time around ako nakapag-coach sa third MEG, time yes. na. Diba? So, Third time, lumi-level up din ang, Level up ang tayo. turo Yes. ni Coach Edwin. Yes, Diba? nag-a-add ako ng mga, kung may matutunan ako along the way, ina-add ko sa akin pong mga slides.
para hindi ko Yes. nakakalimutan. Actually, maganda rin kasi yung transition mo, Coach Edwin. Kasi from the very start na naging trainee kita, ang Mm. lawak na yung mo nag-expand din knowledge mo as well as your Mm. graphics. Nagle-level up. That's Level why up. binigyan ka ng opportunity ni Coach Alin na magturo ka rin for the Thank you. newbies. Diba? Thank you. So, nakitaan ka rin ng potential. Even other Mm. students na gustong matuto, syempre, they have also potentials din talaga. So, right Mm. now, I will give you the floor, Coach AJ, Yeah. para po ma-share po a little bit of what they are looking for sa graphics fundamentals at ano ba yung scope na pwede nilang matutunan on your coaching session. All right? Alright. So, I'll give you Sure. the floor na po. Thank you, Okay. Sir Edwin. Thank Coach you. AJ. Sige po. No problem. And we'll wait kay Sir Ray para ma-share na po yung slides. Alright? Ayan. So far sa third session, Coach, do you have any problems naman na na-encounter ng mga students na na-help out mo naman during the Na-help. graphics session? Yeah. I was able to attend to their needs, especially doon sa carousel, yung sa mga pinapagawa ko sa kanila na Yes. na task. Doon sila talaga nahihirapan sa carousel, pero sabi ko sa kanila, challenge talaga yon. So, kung meron kayong struggle about doing carousel, let me know lang. So, ang dami PPM sa akin. Yeah. If I'm free True. naman, available talaga, nag-acknowledge ako, nireply ko sa isa-isa. Ay. And then, I'm telling Share them what to do po. Ay, okay. Ako na. Okay. Sige. Okay, sige po. I will wait for the slides. Alright? Medyo loading na. Alright? Okay. So, ano pa ba ang gustong malaman ng mga newbies? Na normally, yan ang hirap lagi, diba? Sa mga students, na mga nag-uumpisa sa mundo ng freelance, diba? So, ano ba ang meron doon? Is it sa alignment, sa color ba, sa palette ba? Paano ba makakuha ng ganong Actually, color, diba? color combination. Yes, and even fonts, diba? At any request, kanino po ba? Ako po ba? Coach, ayaw Sir ba Ray? upload dun sa akin In-upload ko yung PDF ko. Choose smaller file daw. Size limit is 50 MB. Hindi pag ako nag-upload, ayaw siyang lumabas. Hindi ba pwede pag rito, yung parang share screen tayo? Send mo na lang daw kay kay Sir Ray, Coach. Meron ka bang i-message mo na lang siya sa GC natin para at least just a link na lang daw, Coach, para ma-share na. Yun. So while waiting, do you have any questions? And link just na a lang. link lang daw. Apa. Okay, so may mga questions kayo regarding sa graphics fundamentals, si Coach Edwin po. Coach AJ ang ating Yes, opo. As we speak, on August 18, we'll be having our batch 6 na po on Freelance Essentials 7. So, 7 courses po yan from data entry, email management, lead research, email marketing, and this graphics fundamentals with Coach Edwin, and social media management, and freelance magnet. So, 7 po yan, perfect for the newbies and aspiring freelancers. So, kung gusto niyo talaga maging equipped, so maganda rin po yan dahil may 30 days internship po tayo, as well as meron rin po tayo supportive community. Okay? So, sa pagiging VA po, we do have lang din po. Sige po. So, these FE7 courses na kasama si Coach Edwin is suitable talaga sa mga newbies po. Why? Kasi doon pa lang sa data and then email management, email and inbox management, these are your mga essentials po na tinatawag natin paano mag-gather ng data, di ba?
how to arrange emails, lalo na sa ano rin po, 'di ba, sa mga clients. Mostly, ang ating clients are mga business owners. So, hirap silang makapag-gather ng emails, lalo na 'pag wala silang oras, 'di ba? Kasi busy kasi sila as clients talaga, 'di ba? So, even sa data entry pa lang, kahit sabihin natin simpleng data entry 'yan, pero gamit na gamit 'yan hanggang ngayon. Even sa BPO, 'di ba, Coach Edwin, nagagamit din ang data entry, 'di ba? Lalo na sa mga tinatawag nating mga cold callers, 'di ba? And even other tinatawag na appointment setters. Okay? But this data entry is essential din po sa admin natin. So, admin service po kasi siya. Alright? So, yun. Naisend na. So, yan, coach. Naisend na. And then, moving forward, lead research and email marketing, tandem po yan para po makatulong to find leads or to help your clients na maghanap po ng mga suitable customers po nila through specific tools na i-discuss during the training session and hanggang sa email marketing. So, most of them, ginagamit naman yung mga e-commerce. Okay, mga e-commerce business and even yung mga tinatawag natin mga retail stores, 'di ba? So, malaking bagay diyan to promote their business through emails and other tools po for email marketing. So, papasok si Coach Edwin for graphics fundamentals na perfect naman gagamitin nyo pagpasok ng social media management, 'di ba? Kasi every freelancers, meron tayong tinatawag na you have to build your own social media presence. Kaya kailangan alamin mo rin yung basic knowledge about social media management. Ba, management not just research, not just creating contents, but also identifying and research and market research din po at the same time analyzing yung analytics, 'di ba? Analytics kung paano mag-grow ang engagement, likes, 'di ba? And so on and so forth. So lahat po 'to madi-discuss sa social media management hanggang sa makarating kayo ng tinatawag nating client finding sa freelance magnet, 'di ba? So andiyan na po karamihan 'yan. So, kung sa tatanungin nyo guys kung tama ba na okay lang mag-enroll tapos automatic may mayroong ibibigay si Academy ng clients, wala po guys ha. Alright. So, yes po. Are you ready na ba, Sir Ray? So, these are the FE7 Freelance Ay, Essentials ito. 7. Okay? Nakita mo na po, Coach May. Alright. Ayan. Ayan, na-share ko na. Yan. So, I'll give you Ayan, the ayan. floor, Coach EJ. Mm. Okay, guys. So, I will be the coach for graphics fundamentals. Okay? So, as you can see here, yung ginawa kong background here is Fantastic Four. Okay, bakit Fantastic Four? Kasi mahilig ako sa Marvel. Okay? I'm really a Marvel fan since I was a kid. Okay? So, napili ko Fantastic Four kasi ito lang yung recent movie na lumabas sa cinemas. And I really love the movie. So, sila yung ginamit ko. Of course, with the team of Meg pa rin. Hindi pa rin siya mawawala. Andito siya. Okay? So, let's scroll down. Let me introduce you on my course outline. So, ang course objectives ko po. Okay? The objective of the Canva Basic course is to equip learners with foundational graphic design skills using Canva. By the end of the course, participants will be able to confidently create visually appealing designs such as posters, social media posts, presentations, and more using Canva's tools, templates, and design principles even with no prior design experience. So ito pong course po namin is talagang very good siya para po talaga sa mga newbies to. Okay, so by the end of the course, you will have a solid understanding of graphic fundamentals and be equipped with essential skills in basic graphic designs. Okay, so ito po talaga yung basic talaga na mga ituturo ko sa inyo kung how to navigate po yung Canva, how to create a eye-catching graphic designs po para sa inyong mga social media pages. So, you will also be given a homework or task to help you practice and apply the lessons discussed during the course sessions. Okay, so hindi lang to puro visual na turo or seminar lang gagawin natin. Okay, meron po tayong activities. May papagawa ko sa inyo mga task po or assignments po para po ma-practice nyo po yung tinuro ko sa inyo. Okay?
Kasi hindi naman po maganda yung makikinlaki sa akin. At the end of the day po, hindi niyo naman po siya ma-apply kasi wala pong pinagawa sa inyo. So maganda po, may gagawin pa rin po kayo. Okay? Okay, so ito po yung course outline po na ituturo ko. So it is divided into 2 module. The first module is the introduction to graphic design. So andyan po yun, explain ko sa inyo ano ba yung what is graphic design. Ano po yung importance of visual communication. And then the principles of design. So andyan po lumalabas yung balance, contrast, alignment, repetition, proximity, and white space. It will be explained all po during the training po. So magkakaroon kayo talaga ng brief understanding talaga ano ba yung meaning ng mga ganyan, yung mga terminologies na yan. Okay, so part na rin po dyan po yung mga definition and understanding of must-know common graphic design terminologies. Yan po lumalabas yung typography, yung appearance, yung color theory po, yung RGB, CMYK, HUB, and hex code. Andyan din po yung grid, composition, mockups, and the file types and formats that we use for our different type of designs. Okay, so everything will be discussed po talaga yan. Deeply discussed po sa akin yan. I-explain ko na yan. Okay, and lastly, second module po natin, yung how to open a Canva account, getting started. So I will show you the overview of the Canva dashboard, navigating the templates and the design types, of course, the basic tools and features of Canva, and then the brand kit tutorial, how to create brand kit, and Instagram carousel tutorial. And some of the useful and frequently used third-party apps in Canva will be discussed also. So, isa po sa mga key highlights ko ito yung Instagram carousel tutorial. Kasi why po? Why Instagram carousel tutorial? Kasi po, pag meron na po kayong client, okay, meron silang business, isa po talaga sa pinakamagandang gagawin nyo sila kanila is carousel po talaga. Sobrang eye-catching po talaga ng carousel pag nagawa nyo po yan. And talaga mapabilib sa inyo ang inyong client, patutuwa. Yes. Ayun po. So, ilan po muna ating po mga previews po about po sa akin pong ituturo sa graphic designs. And more pa po during po na ating training. Kasi may mga, ano po tayo dyan, yung real time po gagawin ko kayo ng graphics design during the training po. Yan. Thank you. Thank you, Coach May. Thank you for sharing. Sabi, no? Sa ilan oras yun? 3 hours, no? For 3 hours, diba? Yung 3 hours. freelance. Yes. Yung buong freelance essential 7, including kay Coach Edwin, is good for 3 to 4 hours po talaga yan. That start to 7 p.m. to 10 p.m. po talaga. 10 p.m., yes. Okay, so lahat po night sessions. Bakit Coach Edwin, bakit lahat night? Ano ba ang sa tingin niyo bakit night session ang klase natin sa FE7? So to accommodate po talaga lahat, okay? Lahat natin mga estudyante kasi most of our students naman po kasi they have day jobs. Okay? And we are busy in the morning talaga. Okay? So yung gabi talaga, yung after dinner, doon na most tayo nagre-rest eh. So doon may time karamihan. Yes. So we already done with our work or anything personal at home. So that's the best time talaga yung 7 to 10. Parang focus pa tayo. Focus tayo sa ating pong training. Lalong disturbo. What about, ano ba yung pinaka-highlight talaga ng graphics fundamentals, Coach? Bakit kailangan needed talaga yan for aspiring freelancers or aspiring VAs na nag-uumpisa talaga without knowing paano mag-start, ano bang meron sa graphics fundamentals, bakit part yan ng ganyan na ating essentials? So, sige po, Coach. Yeah, okay. So, pinaka-importante talaga pag gumagawa tayo ng graphic design is to catch the attention po talaga ng mga tao, lahat ng especially nowadays sa social media. Okay? To stop them from scrolling and take a moment on your graphic designs, okay? And to pay attention. So dapat po talaga eye-catchy yung ginagawa natin mga graphic designs. Para po talaga they will spend even a minute or second
kung bakit kailangan tingnan yung graphic design mo. So, ayun po talaga yung importance talaga niya. I see. So, To catch kailangan attention. uniformity. Yes, Mm-mm. uniformity siya. Yes po. Nabanggit mo kanina, Coach Edwin, kasi you're working with clients, nabanggit mo yung kahalagan din ng Instagram carousel. Mm. Paano siya ganun ka-applicable talaga all across? Is it all across the business or industry? Or may specific businesses lang talaga applicable ang carousels po for Instagram? Normally po sa e-commerce to. Doon siya talaga applicable. So, pag yung nakuha mong client is may e-commerce siya na business, so sobrang applicable na gawan mo siya ng carousel talaga to highlight all their products talaga. So isang scroll lang siya, lalabas sila lahat doon. Tapos meron kang banner pa na nakalagay doon, like or a tagline. So napakaganda talaga niya. So talagang Mm. may introduce po talaga lahat ng product and services ni client. So they don't have to click one by one pa yung mga picture, di ba? Pag hindi siya carousel, one Mm. by one. So, takes Mm. time. May iba, ang tao talaga ngayon, di ba? Sobrang, alam mo yun, parang busy-busy yan Maiksi. palagi. Oo, busy, pasensya na. Ay, ang dami Oo. na bang slides ito? Ayoko nga. Naiinip agad, di ba? Ang bis na may ng mga tao ngayon. So, unlike pag carousel, scroll mo lang. Scroll. Makita mo na lahat. Kung ano yung feature ng na product and services ni client or nung Mm. company. So, that's isa po yung sa highlights talaga ng carousel talaga for e-commerce. Nice. Mm-mm. Meron pa akong isang tanong, Coach Mm-mm. Edwin, kasi Sure. regarding naman sa paggamit din ng mga color palettes, kasi you will be discussing that one on our training session din. Mm-mm. So, halimbawa ako, hindi ako makapag-decide ng kulay. What Mm-mm. specifics na pwede mong isuggest na pwedeng makatulong sa akin? Kasi even naman tayo nung nag-uumpisa pa lang, ang hirap ng transition, di ba? Ang hirap Mm-mm. maghanap ng tamang kulay, ng para sa'yo, tamang font style, 'di ba? So, for Mm-mm. a newbie na, alam mo yung newbie friendly, ano yung magandang Mm-mm. pwede mong i-suggest, coach? Okay siya. So, ang pinakamaganda kong binibigay sa kanila, it depends sa sa services mo ino-offer or product mo or maybe yung personality mo na rin. Okay? Dun magde-depends lahat yun dun eh. Especially pag gamit mo ng fonts sa iyong logo, depende po kung ano yung ino-offer mo na services. For example, ino-offer mo is graphic design. Okay, so dapat ang fonts mo, yung medyo ano siya, parang eye-catching rin siya. Like a calligraphy, you can use calligraphy types po ng fonts since you are a graphic designer. Okay? But if your business naman po is, for example, yung mga medyo formal siya, yung mga negosyo mo, so then you have to choose a different font type. Like yung mga sans serif po or serif para it will be more presentable. So it depends talaga kung ano pong type ng business yung ino-offer mo kay kliyente. Okay, pag Ayun. ino-offer mo data entry na services, so dapat hindi yung mga playful na mga fonts gagamitin mo, hindi yung mga display type na mga kakapal or para mga robotic or outer space. Ang gagamitin mo, yung mga formal types ng fonts. You can use a lot from serif or sans serif. So, Nice. yes. Eh po Very sa ano fonts po rin. yan Yes. Very ano rin, additional knowledge din po sa mga newbies, guys, no? Mm-mm. And meron din kasi ako napansin na nabanggit kasi sa social media na kailangan, nabanggit mo din kanina eh, you have Mm-mm. uniformity. So, Mm-mm. bakit kailangan, kunwari ako si client, gusto ko iba-iba kulay, iba-iba ang sa Facebook, iba rin sa Instagram, iba rin sa ibang social media platforms. Mm-mm. Um, Bakit hindi siya puwedeng iba-iba kahit sabihin natin na iisa lang naman ang negosyo ko? Mm-mm. So, what would be the best or what would be the possible solution sa ganyang ano, suggestion ni client? Kasi 'di ba si client minsan nasusunod, eh. Pero Mm-mm. ikaw as a graphic Graphic design. designer, what would possible suggestion para sa ganitong Yeah, okay. So, scenario? thank you, Coach. So, ako sinasabi ko lagi kay client, mas maganda na uniform tayo in all your social media pages na ipopost natin. For example, sa FB, sa Instagram, sa TikTok, pag nagpo-post ako kay client, hindi ko binabago yung color template ko, pare-pares lang ginagawa ko.
Okay? Kasi mako-confuse yung mga viewers o yung mga customers. Okay? Parang isipin nila, ba't hindi pare-parehas to? Baka naman hindi legit to. Darating na yung ganun hindi legit eh. Or hindi siya uniform. So it means parang walang organization to, hindi trustworthy. Ayun yung term dun eh. From that point pa lang, hindi uniform yung mga color teams mo, yung templates mo. So yung parang yung ano rin, tiwala rin ng ng viewers or yung audience, hindi mo rin ma-earn. Isipin nila masyado kang hindi ka organized. 'Di ba? Kasi kung malinis lahat yung pagkakatrabaho mo sa mga graphics mo, pare-pareha sila. Ano isipin ng customer mo? Malinis ka magtrabaho din. Magkakaroon sila ng trust sa'yo, magkakatiwala sila. So, importante talaga yung uniform talaga dapat palagi. Pag gagawa tayo ng graphic designs. That's true. Building your own image based on the Yes. colors, syempre, but that Mm-mm. builds your confidence and trust din Confidence. with the client, diba? So, Yes, tama. yes. Ayun po yun. Yung confidence Mm-mm. and trust. Thank you, sir. No Thank you, Coach problem. EJ. So, do you have any tips pa with our aspiring newbies Mm-mm. when it comes sa graphics fundamentals? Ano ba yung needed pa nilang malaman bukod doon sa scope mo? Diba? Mm-mm. So, ano ba yung nagiging pattern mo or anong techniques mo to grow on this Mm-mm. field? Sige po, Okay, Coach. so never stop learning talaga. Ang daming tutorial sa YouTube. Ako talaga, may mga tina-follow talaga ako ng mga galing na mga graphic designers. Pinapanood ko sila, kumuha ko ng tips, tapos ina-apply ko sa mga sa kliyente ko. Sobrang ang dami talaga. Kasi totoo lang ang hirap mag-isip, okay? May times talaga na uubusan ka, mablank ka. Ang bibigay sa ni client, picture lang. Parang ikaw na dumiskarte dyan. Gawa mo to ng flyers. Dapat nasa park, ganyan-ganyan. Parang, oh my God, ang gagawin ko. So, with the help of templates first, there are thousands of templates sa Canva. Then from there, you have to play around. Hindi pwedeng gagamit mo na mismo yung template na naka-preset sa Canva. You have to customize talaga. Okay? Then from there, makikita mo naman makita mo na sa mata mo pagka marunong ka na mag-graphic design, makita mo kung eye-catching siya or especially very visible ba yung subject. Okay? And readable ba yung mga text mo? Makikita mo yun Kasi kung hindi siya readable, may mali. So it means contrast ng colors. Okay? You have to adjust the colors. You have to lighten the background. Okay? Or you have to make the text glow, or you have to blur the background para umangat yung mga fonts mo. So, combination din yan ng mga colors po and contrast. So, ayun po yung mga dapat natin tandaan din when The we are terms, making graphic designs. Yes. yes, Yes. contrast, 'di ba? So, ano Yes, yan yes. you have to play colors din 'di ba? So, the Mm-mm. shades, the tones, the saturation Shades. and hues, 'di ba? Tama po, Coach. Tapos yung like ko sinasabi palagi sa kanila, pag Mm. gagawa kayo ng graphic designs, minimize talaga yung fonts. Dalawa lang talaga. Ano talaga yun? Rule na talaga yung graphic designs. 2 fonts Rule lang. of Huwag kayong thumb. gumamit ng sobrang daming fonts. Hindi na siya maganda tignan. Mm. Parang gawa na siya ng high school student, di ba? Crowded na kumbaga. Crowded na Mm. masyado, oo. Yes. Mm. Yun. Yun. Paano kung walang talent, Coach Edwin? Ano ang dapat Mm. nilang gawin or best thing na magawa nila para ma-boost at matulungan yung sarili nila alam mo yun, Mm. to learn kahit just the basic ones? Yung basic lang muna, okay. Use templates talaga. Kasi talaga pag hindi ka creative talaga, wala kang walang napasok sa utak mo. Alam mo, but I'm sorry, may ganun tao talaga. Hindi sila creative. Kahit anong gawin nila, hindi sila talaga magaling sa art or anything. So, ang sinasuggest ko muna, ano yung gagawin mo? Okay, ano yung subject mo? For example, your subject is a coffee shop. Okay, you want to create a graphic design for coffee shop. Take advantage of Canvas templates. Search mo lang doon, coffee shop. Napakarami, thousands po doon yung mga templates. Gamitin mo yon. Gumamit ka ng isa ron. Then you play around. Okay, you add your subject there. Okay, you edit, change the photos. Especially yung mga banner talaga, yung mga tagline. Nagdadala talaga sa mga graphic design You have to create a catchy tagline and then add it on the subject. Okay, just make sure lang, pag nilagay mo yung font, readable siya. Okay?
Huwag dun sa ilalagay mo na sa mga tao or sa may copy bigla, hindi siya mababasa, ang pangit. You have to find the perfect place din, saan mo siya ilalagay. So, dun lumalabas yung, ano ba dito? Sa teachings ko yun yung, dun lalabas yung principles of design. Okay? Dun lalabas yung, what you call this, sorry, It's okay, nakalimutan ko coach. yung term yung proper placement. Proper placement. Yes, proper Okay. placement, okay? So, for example, gumawa ka ng isang graphic design for coffee shop, okay? Sa ibabaw, dun yung tagline, okay? So, normally, ang logo po nasa side siya. Hindi mo pwedeng ilagay sa gitna yung logo. Ang pangit, di ba? The correct placing, okay? Ayun, Oh, sorry. It's called composition. alignment. Okay, Composition, yeah. composition. The correct placement of the subjects. Tapos po, yung contact number, yung email address ng coffee shop, sa baba siya lagi. Mm, Sa baba siya. tama. Yung Okay, so pinaka-contact details na coach. contact details. Tapos yung location, yung place, tapos yung opening hours, magkakasama dapat yon, yung time. Hindi pwede yung ihiwalay mo. Ilalagay mo dito yung location, yung time andito, di ba? Yung yung oras andito, paggagawa ng flyers, hindi po. Dapat yon by organization. So, ayun po. Yes. So, play around muna talaga. Templates muna, gamit kang templates. And then, lalabas yung pagiging creativity mo doon. Mm. Doon na mag-uumpisa talaga yun. Yun. Alright. Thank you, coach. Welcome. Well, ano lang, nag-drop by si Ma'am Jenny. Sabi nga niya, di ba, minsan wala daw pumapasok sa utak niya. Yan, di ba? Natawa siya. Actually, isa sa mga FE7, Freelance Essential 7 na graduate from batch 2 and intern din po. So, nag-i-intern din siya Yes. sa lead gen. Pero, may ano rin yan may eye din yan sa graphics. Pero minsan sabi nga niya sa akin, coach, minsan lang ako gumawa kasi pagka may dumaan lang, kumbaga mayroon lang idea yung light bulb, saka lang gagawa, di ba? So, nakakapagod, lalo na pag Oo. nag-iisip ka. Lalo na pag Normal, masyado kang particular o meticulous ka sa details. Like ako talaga, yes. detail-oriented talaga ako pag gawa akong design. Mm-mm. Gusto ko talaga, kahit isang dot lang, ayoko may something akong nakitang mali. So, talagang Mm-mm. kinokorek ko talaga siya. True, para si Coach Ali, very little lang detail pagka may na-miss, ano 'to? Di ba? Oo, di And ba? then si Coach Ali kasi is one of our head coach and web and graphics coach din po sa Magnetic, 'di ba? So, yun talaga yung niya, forte, the color and the graphics itself, 'di ba? So, one thing din coach kasi to add din sa inyo, nabanggit mo kasi yung 'di ba kalat-kalat. Minsan kasi kahit hindi sabihin natin maganda pa rin na structured yung inyong banner or poster, 'di ba? At least yung tinatawag nilang alignment, yung flow ng readability, 'di ba? So yun 'di ba? So Correct, ayun po ayun yan. yung readability from pinakataas, kung sino yung pinaka-topic, 'di ba? Hanggang sa pinakababa. Ayun. Yes. Uy, Ando po lahat nag-drop yan sa by course si ko. Coach. Tuturo ko po yun. Yes, Kaya po tama yun. po. Ngayon, nag-drop by si Coach Joe. Hi, Si Coach Coach Joe. Hi, Joe. Coach Joe. Oo. Coach Jenny. Sorry Coach. May isa pa akong suggestion last. Opo, sige po, Okay, go so lang po. sa mga adrikato, ito nga po yung minsan nauubusan ng mga ideas. Okay? Guys, take advantage of AI tools. It will really help. Kaya po tayo may AI tools. Pag wala ka talagang maisip, patype mo na lang kay AI tools. Can you create for me a guy sitting on a couch with his laptop? Okay? Okay, with the headphones on the head. Pwede yun. Ganyan kagaling naman ngayon ng mga AI tools natin. I-create na yung picture for you. Hindi ka napapahirapan. So, ayun diyan lumalabas yung work smart. Don't work hard. Okay? So, yan. True. Yes. Tagline din yun Work Oo. smarter rather than work harder. Diba? Correct. Yes. Pagiging VA. So, tama po yun. Kasi, lalo na ngayon, Coach, diba? Uso ngayon ng AI. Kahit Everywhere sa AI. ibang paggawa ka lang ng web, coding, may AI na rin. Even AI na. Canva, meron rin AI, diba? So, Yes. Nandun din ang po laki yun. ng bagay, Magic. diba? So, true. Ang daming AI tools din sa Canva na you just have to rediscover it. And maganda niyan, pag nag-enroll kayo sa FE7 with Coach Edwin, marami kang madidiscover na laman mismo ng Canva na hindi mo Yes. nadidiscover, di ba? Personally. Correct.
Kaya maganda guys na ano. Yes po. Uy, si Ma'am Crystal, sabi niya, Coach, ano pong recommended AI apps niyo po? Thank you. Si Okay, Ma'am so Crystal. Ma'am Crystal, sa Canva itself po, meron po diyang Canva AI or Magic AI po. You can take advantage of that po. Pero dapat po naka-pro or naka-4 Pro lang po yun eh. Or Oh, doon po sa under tools. under tools mismo, meron din po doon yung mga AI. Ang dami po. Or third Under party, you can use third party rin po. Marami pong mga actually for me, isa sa mga ginagamit ko talaga yung ChatGPT. Ooh, Mm, number ang one, friendly natin. kinumpare ko Go-to. siya sa Google Gemini, mas accurate talaga sa ChatGPT, pero may limit siya pag Yes, hindi ka ChatGPT Plus, hindi naka-pro. ka naka-subscribe. Mm. Oo, pag hindi parang 2 image a day lang talaga. True. Oo. Ay, dati Mm. 3 yan na. Naging 2 na lang. Dalawa na lang. You Oo, have to wait 24 sayang. hours again. Oo, dati 3 yan eh. Oo, 'di ba alam Mm. ko rin. Pero Yes, yes. dati ang gamit ko, Mm. if you are familiar with, I forgot, letter C din siya eh. Si, 'di ba si Google Gemini, meron pang Mm. isa eh. Lagi ko yung ginagamit during my VA training. Tapos nung Mm. lumabas ng image creation si ChatGPT, yun at yun Mm. na lang din ang ginagamit ko. Gamit mo, oo. Naitsapuwera na yung isa. Galing Oo, talaga yung kasi very ChatGPT. limited. Kasi, mm. Best friend kami ni Chatty. Uy, kung ikaw Mm. Chatty, Ma'am Crystal, ako naman si Chad, 'di ba? Chad ang oo, code name ko sa Mm. kanya kasi sabi niya Chatty ang tawag niya kay ChatGPT. Mm. Ako naman Chad, 'di ba? Try ko dapat Achieve. detail ang nilagay para ma-achieve ang output ng yes, Yes, opo. yes, yes. You Tama po have yun. to be detailed talaga. Tapos kung Oo. ayaw mong kunyari yung mukha mo, gusto mo gamitin yung face mo, di ba? Nag-upload ka ng image mo. Kailangan talaga specify mo doon, don't edit my face. Masunurin naman sa ChatGPT. Kasi pag hindi mo sinabi, minsan ginagalaw nila yung mukha mo, in-edit mukha mo. So, nag-iiba itsura mo eh. Nagiging AI din na, Eh, coach. talaga, oo. So, ako talaga, sasabihin ko, don't edit my face. Don't change anything. Yun yung gagalawin. Masunurin siya. As is lang, 'di ba? Oo. Sis, Pero minsan matagal lang mag-generate, eh, 'di ba? tagal. Kasi naglo-loading, sabi ko, "Ano kaya Mm. meron?" 'di ba? Pero super Mm. dami rin talaga ng mga AI tools na coach. So, Mm. ano lang, you just have to discover it lang talaga. Discover. Even sa mga content creators na nagse-share din po, coach, na. Mm. So, Sobrang dami. any additional tips pa po or Mm. additional guidance kung out of ano rin Guidance. po, scope, oo, para po Mm. meron silang idea what to look forward sa graphics and ano pa yung Mm. meron na puwedeng makatulong sa kanila sa VA journey po nila. Sige, go. Okay, sure. No problem. Okay, so eto, pag may kliyente na kayo, guys, ito lang mga mabibigay kong mga ano sa inyo, tips ahoy. Okay? So, unang-una po sa lahat, para maalagaan yung kliyente nyo, pag nag-submit po kayo palagi ng mga task sa kliyente nyo, huwag nyo sasagrin sa deadline. Okay? Magbigay kayo lagi ng allowance. Okay? Ako, nakasanayan ko at least 2 days before the deadline, nagka-submit ako. Kasi po, iba yung time sa Amerika eh. Okay? Magkakaroon ng conflict yan. So, pag sinabi nila Eastern time, mas late sila ng parang 13 hours, di ba? Gabi. So, gabi sa atin, umaga sa kanila. So, may mga conflict sa oras. So, laging ang bigay yung allowance 2 days before deadline. Kasi may mga revisions, guys. Merong revision. Akala mo sa mata mo maganda na siya, kay kliyente may mali pa. So, wala tayong magagawa doon. Tayo mag-a-adjust. Tayo mag-revise. Okay? Tapos po, ano pa ba? May isa-isa ko namang kliyente. Instruction. Merong kliyente, kahit magaling ka mag-graphic design, pero kung nagbibida-bida ka sa kanila, sinasawi mo yung instruction nila, wala, ligwak ka pa rin sa kanila. Ang gusto po nila, isa pa sa graphic designer, marunong sumunod sa instruction. Okay? Saka, sige, yung iba kasi minamadali, tapos agad. Tapos palpak naman yung result. Okay? Dapat okay lang maging fast but accurate tayo sa trabaho. Okay? Huwag yung minamadali, pas after a while, maniningil agad kay kliyente. Tapos na ako. Di ba parang as yung resulta, wala naman, ang pangit. Minadali lang, masabi lang nakatawan ng graphic design. Nakagawa lang. Ayaw ni Madam.
Mm. Tama. Honestly Kaya naman, coach, 'di ba? May mga clients talaga na ang hirap i-please, 'di ba? Sabi nga ni please. Coach Hero, Yes. marami talaga na ang hirap i-please. Minsan nga Mm. paulit-ulit yung revisions mo eh. Pero sabi nga you Mm. have to ask for down payment lalo na for graphic designers, 'di ba? Oo, Para oo. at least hindi maubos yung oras mo din, 'di ba? Ah, Sayang nakakaubos ng din oras yung talaga ang oras. graphic designing, guys. Sobrang ang lakas kumain ng Totoo. oras. Lalo na 'pag yung Lalo sobrang detailed pinapagawa nila, ubos ang oras ko yes. talaga. Hmm. Grabe. Super thank you po kami sa inyong Hmm. time and sharing of your ideas and insights po, Coach Edwin Mm. or Coach AJ, di ba? Thank So, you, thank for you. our upcoming batch 6 po for Freelance Essentials 7, so yung Mm. 7 na yan ay mag-start na po on August 18. Alright? So, yan. Hopefully magkita-kita tayo, guys. Marami po kayong Yes, tuturo sa inyo sa pagga-graphic designs and, tama. 'pag natutunan niyo po 'yan, guys, mapapabilib na kayo sa sarili niyo, "Ay, nagawa ko pala Yes. 'to." True, 'Di ba? tama po. Mm, Oo, mm. marami pong ano, eh, marami kang self-discovery pagka Mm. dumaan ka sa turo ni Coach Edwin kasi sabi, Yes, "Ay, yes. may aha moment na tinatawag," 'di ba? So, Correct, correct. yes. Thank you, Coach Edwin, for the time Thank you. Thank and you for inviting dropping me here. by dito sa Appreciate. Coach's Corner. Alright, Yes. salamat po. Thank you, Sir Thank you, Sir Raymond po. Ray. Okay, paalam Salamat mo po muna ako, Today ah. Radio. Bye-bye. Bye-bye. Salamat Bye-bye. din po. Thank you. Bye. Alright. So, yun. Real talk, bold ideas, and stories that matter. Special thanks to our guest and to you for tuning in. Don't forget to share and bring a friend to the next one. Until then, keep learning, keep leveling up, only here on the VA Radio. Keep it light,